nag-iisip itong gobyerno natin, nilalahat ko pati executive at saka legislative kasi sila yung gumawa ng justification na to eh. Di ba kayo nag-iisip? Ano ba yung basic problem natin sa education? Ito yung sulat. Tapos ito yung ibibigay niyo sa ating datos na nagja-justify na malaki ang budget sa edukasyon. Parang naglolokohan po talaga tayo. Hindi po talaga parang Tanggalin natin yung parang naglolokohan tayo at patuloy na ginagago ang taong bayan. Yun po talaga yung tamang salita dyan. Profesor, ito muna, Profesor. Macro muna tayo. Macro na usapin. Bago natin himayin itong 2025 national budget. Ano po ang mga napansin po ninyo on the macro side first? Well, sa national budget po natin, on the macro side, umpisa pa lang po kasi sinasabi natin na kahit mag-veto ang presidente, ay hindi nito ma-address o ma-cure o ma-solve yung mga unang problema na pinoint out natin dun sa budget. Kasi lalong-lalo na po yung sinasabi natin na dapat priority ang education at hindi infrastructure. Nakakatuwa nga po kasi yung mga veto na ginawa ng presidente, halimbawa yung 26 billion, ay malinaw lamang na gustong iwasan itong posibleng constitutional question sa prioritization ng edukasyon para mapaliit ng kaunti yung budget ng DPWH. Pero kapag hinimay nyo naman po, sorry pumunta na ako sa paghimay pag hinimay nyo naman, ano ba yung mga sinasama sa budget ng edukasyon? Ay talagang pakamot ka na lang na ulo kasi pati budget sa PMA, sinama nila dito, pati yung budget sa Philippine Police Academy, sinama nila dito, pati yung budget sa training ng public safety natin, local government academy, sinama nila dito. Kaya nga, nung isang araw nagbibiro ako, sabi ko, ano ba yung ginawa nila para i-compute yung budget for education? Word search ata dun sa budget document, hinanap yung may Academy, Institute, College, tapos inad nila lahat. Pero sa totoo lang po, ang sa akin kasi, kapag pinag-uusapan natin ang usapin ng edukasyon, babalik tayo, ano ba yung basic problem natin sa edukasyon? Ito ay yung extent ng literacy at numeracy, yung skills ng ating mga kabataan tungkol sa basic education. At napakalaki po ng problema natin dyan. Ngayon kung titingnan natin na yan ang problema natin, ang susunod na tanong, ano sa mga budget natin sa edukasyon ang tumutugon dyan sa problema na yan? Hindi ko po sinasabing hindi importante yung budget ng PMA, pero yung budget po ng PMA ay hindi pasok dun sa pag-solve ng problem natin sa basic education. Yan po ay national defense. Kaya kitang-kita naman po natin yung pag-stretch ng administrasyon na to para i-justify na hindi malaki pa rin yung budget natin for education. So yun po yung unang-unang kritisismo ko kasi yan yung makikita natin may constitutional question pa rin. Yung pangalawa po ay sinasabi naman po natin na sa veto power ng presidente ay hindi talaga pwedeng magdagdag ng budget do sa mga sektor na nabawasan ng budget. Kaya sa tingin po natin, itong nangyari na to ay very cosmetic lamang ang changes. Opo, very cosmetic lamang ang changes at ang gustong palabasin kaninyo ma'am, compliant ito sa ating saligang batas. Sa usapin nga ng pagbibigay ng mas malaking pondo, budget para po sa edukasyon. So basically ma'am, hindi naman nagalaw yung pong inaprubahan na po na version na 737 billion for Education Department. Tama po. Kasi hindi po maaaring magdagdag ng additional, hindi po maaaring magkaroon ng additional budget. Hindi po, wala po sa kapangyarihan ng presidente ang magdagdag ng budget. Maaari lamang po siyang magtanggal. So, ang nangyari, binawasan lang po niya ng 26 billion itong DPWH. Hindi siya pwedeng magdagdag sa DepEd. Tapos ito nga pong lumalabas na breakdown nila nung sinasabi nilang education sector. Inisa-isa ko nga po kasi sinama nila yung PMA kasi baka naman sabihin, 'di ba? May academy din naman yan, may gumagraduate din naman sa PMA. Pero kapag tinignan niyo, ano ba yung main objective ng PMA? Ito ay tugon sa national security threat para magkaroon tayo ng mga graduate na military para sa armed forces. Philippine National Police Academy, tama, academy, nagbibigay din naman sila ng diploma. Pero ang pangunahing objective po ng Philippine National Police Academy ay public safety. Philippine Public Safety College, ito ay continuous training
ng ating mga PNP, Bureau of Fire Protection at saka Jail Management and Penology. Ganun pa rin po yung iba. Inisa-isa ko talaga siya, National Defense College. Ito ay institusyon na nag-aaral tungkol sa national defense. Local Government Academy, ito ay training center para sa nating local government officials. So, kung nag-iisip, itong gobyerno natin, nilalahat ko pati executive at saka legislative kasi sila yung gumawa ng justification na to eh. Di ba kayo nag-iisip? Ano ba yung basic problem natin sa education? Ito yung palaking-palaki na out of school youth. Ito yung mga estudyante natin sa grade 10 na walang kakayahan para sa comprehensive reading skills. Yung pinakamalaking problema natin, yung PISA score natin na napakababa at yung indikasyon ng kakulangan ng mga kabataan natin sa kakayahang magbasa at magsulat. Tapos ito yung ibibigay niyo sa ating datos na nagja-justify na malaki ang budget sa edukasyon. Parang naglolokohan po talaga tayo. Parang naglolokohan po talaga tayo. To be straightforward about this, ma'am, ano bang eksaktong word na maaaring magamit dito to be talaga pong to be frank about this, no? Hindi po talaga parang tanggalin natin yung parang naglolokohan tayo at patuloy na ginagago ang taong bayan. Yun po talaga yung tamang salita dyan. At ito pa nga po yung nakakatawa. Tingnan nyo yung 26 billion na binito ng presidente. Malinaw na ito ay yung mga flood control projects ng siningit ng mga congressman at senador. Pero babalikan natin, magkano yung talagang isiningit sa BICAM? Ito ay umaabot ng halos 289 billion pesos. Di po ba? At ang binito lang ay 26 billion. Mukha talagang naghirap yung presidente. Inisa-isa. Para tingnan kung sino ba sa mga congressman at mga senador ang matatapyasan ng kanilang pet project. Pero katulad po ng sinasabi natin, itong budget na to ay talagang pro-politician. Kasi sa 289 billion na sinaksak na mga pork barrel projects, talagang 26 billion lang ang natanggal ng presidente. At talagang tinanggal lang niya yung 26 billion para kunwari ay mas malaki na yung education pero sa DPWH, mas malaki na yung education compared to DPWH. So that's one problem. Another problem, ito ba yung matagal na natin pinag-uusapan, yung sa PhilHealth. Kasi kahit mag-veto siya, hindi naman niya mabibigyan ng budget para subsidiya ang PhilHealth. So malaking problema pa rin po yan at talagang isusulong po natin yung problema na yan sa Supreme Court. Idudulog po natin doon. Kasi even sa press con, sinabi ni Secretary Mina, 150 billion lang naman ang kailangan ng PhilHealth. Parang ito nga yung sasabi ko, ano ba namang math ang ginagawa nila? Ang inaasahan po natin ay mag-improve ng performance ang PhilHealth at i-deliver yung kanilang mga responsibilidad. Kung sinasabi ng gobyerno na 150 billion lang ang kailangan nila, parang business as usual lang yung inaasahan nila, no? At saka yun nga po yung debate na, may pera naman ang PhilHealth. Hindi lang po ito debate kung may pera o wala ba ang PhilHealth. Pinag-uusapan natin yung responsibilidad ng gobyerno na ibigay yung pera para sa premium ng mga kababayan natin na hindi kayang magbayad ng PhilHealth. At yan po ay nasa batas. So parang, ito na naman, pangbabastos ng gobyerno sa taong bayan. Kasi tayong mga mamamayan ay patuloy na nagbabayad ng premium sa PhilHealth dahil automatically deducted yan. Pero yung gobyerno ayaw ibigay yung counterpart niya na may mandato naman ng batas. Opo, sige ma'am. So, dito tayo muna sa inyo pong paliwanag nga na klaro hindi po ito sumusunod sa ating pong saligang batas na budget. Ngayon ho ba meron na kayong pinag-iisipan sa inyong grupo dito po sa usapin po ng DepEd budget na ito para po sa pag-question? Opo, pinag-aaralan po natin yan, At kahapon nga po, magkausap kami ni Professor Dan Gatmaytan, tinitingnan natin kung ano ba yung intention ng mga nag-draft ng Constitution natin nung sinabi nilang dapat priority ang edukasyon dito sa Constitution natin. At doon po, yung batay doon sa transcript ng pag-uusap nila, ang pag-uusap nga po doon, dapat ang mga guro mataas ang sweldo para siguraduhin natin na may mga kalidad tayong teachers na makakapagturo sa ating mga kabataan. So hindi talaga kasali itong mga iba't ibang institute na pinipilit ng gobyerno. So pinag-aaralan po natin yan, yung pagdulog sa Supreme Court tungkol sa constitutionality nitong budget na ipinasa
at pinirmahan ni Pangulong Marcos. Opo, but definitely ma'am, definitely, yun po talaga ang direksyon po natin, ang inyo pong gagawin. Kasi kung klaro ho naman kaninyo, for sure, dudulog kayo sa Supreme Court, gaya po ng inyong ginawa din sa usapin po ng PhilHealth. Yes po, kasi hindi po natin dapat payagan at tolerate na lang itong patuloy na ginagawang pangbababoy sa national budget natin at yung hindi pagsunod sa mga dapat pinaprioritize. Kasi kung hindi natin gagawin yan, ay patuloy na magiging pabor lamang sa mga politiko itong budget na pinapasa nila na galing naman sa, ito nga, yung tax ng ina mo, bantayan mo. Galing po yan sa tax na binabayad natin. Okay. So, kailangan po talagang binabantayan natin. Sige ma'am, may pahabol lang pong tanong si Rhea bago pong ilang pang katanungan ng inyong lingkod. Go ahead Rhea, please. Magandang umaga po, Professor Magno. Rhea Fernandez po, no? Nabanggit po ninyo yung inyong plano, kasama sa plano nyo na questionin ang 2025 budget sa Korte Suprema. Pero, Prof, hindi pa po ba huli na or parang moot and academic o wala nang saysay dahil today ay technically in effect na yung 2025 General Appropriations Act? Hindi naman po. Kasi kung sakasakaling halimbawa yung PhilHealth, idudug natin yan sa Supreme Court at sabihin ng Supreme Court na kailangan at responsibilidad ng gobyerno na lagyan ng budget at ibigay yung nararapat na alokasyon sa PhilHealth dahil naayon yan sa batas, ay kailangan magkaroon ng special na batas ang Kongreso para bigyan ng budget ang PhilHealth. At saka alam niyo po, ito kasi ang nangyayari dyan, lalong-lalo na sa PhilHealth, mga nakakaraang taon, nagsimula yan 2023, talagang tinatapyasan na nila at hindi nila binibigay kung ano yung naaayon sa batas. So napaka-importante po na gawin natin to para sa mga susunod pang taon ay tigilan na ng Kongreso yung paglabag sa batas at yung hindi pagbibigay ng naaayon sa batas ng kung ano ba yung dapat napupunta sa PhilHealth. May isang observation pa pala tayo dito sa budget veto ng presidente kasi 26 billion ay binaba sa DPWH at may sinasabi silang yung unprogrammed fund ay binawasan din ng 168 billion pesos. Pero yun nga po ang overall effect nito ay wala naman. Kasi yung unprogrammed appropriation, wala naman talagang pondo yun. Di ba? So, ang naging, kumbaga sa fiscal space natin o yung pera ng gobyerno, ang na-free lang ay 26 billion na maaaring i-reallocate ng gobyerno. Pero napakaliit po nun para tugunan yung mga ilan pang ahensya na nabawasan. Katulad ng 4Ps na binawasan ng 50 billion. At nakakalungkot nga, nilipat na yung 50 billion na yan sa unprogram. Ngayon, tinanggal pa sa unprogram. So talagang pinaliit yung budget ng 4Ps. Na, ito na naman, babalik na naman tayo sa isang pangloloko na yung 4Ps, binawasan ng 50 billion, pero yung AKAP, hindi vinito at hinayaan ng nandyan na 26 billion pesos. So, yung nga po, Professor, ito muna. So, yung pong usapin ng education budget, klaro po ito, talagang dapat idulog sa kataas-taasang hukuman. Dito po sa unprogram appropriations na ito na pinalalabas nila na ang laki po ng natanggal, no, na veto, gayong sabi ho ninyo, ano naman practically, walang effect yung veto mo doon sa unprogram kasi wala namang perang pinag-uusapan doon. So, ito ho na naman ay klaro po, sorry for the word, panloloko na naman sa, masakit ho sa kalooban natin na parang, ba't nila nagagawa ito, ma'am, na sa mga mukha natin, pinamamalas sa atin na mga tanga tayong tao? Na kunwari talagang may ginawa yung presidente. Pero sa totoo lang po, katulad ng kinukwento natin madalas, itong unprogrammed appropriation, ito yung mga hindi na priority kasi hindi na paglaanan ng aktual na budget. Pero ito nga po yung nakakatawa kasi pag tiningnan nyo yung vinito na 168 billion pesos na nasa unprogrammed, yan yung 50 billion na yung 50 billion na 4Ps na budget na tinanggal do sa program, nilipat sa unprogram. So ngayon, natanggal na rin siya sa unprogram, wala na talaga siya. Yung additional compensation ng ating mga healthcare and non-healthcare workers na due pa nung pandemic, no, 2 billion yun. Tinanggal na rin sa unprogram. Alam niyo po kasi yung unprogram, yan po ay mai-implement lamang kung may additional na pondo ang gobyerno. Saan manggagaling yung additional na pondo? Yan po ay kung may bago tayong batas sa tax,
nangolekta ng additional na pera ang gobyerno, doon po pinupondohan yan. At kung maalala nyo, yung 89 billion na kinukuha sa PhilHealth last time, kinuha nila yon para pondohan yung unprogram. Kasi dyan nila pinaglalagay sa unprogram yung big infrastructure project natin. So yan po yung unprogram. Ngayon binawasan po. So mula sa 531 billion pesos ay naging 363 billion pesos. Pero yun nga po, yung pagbabawas na to ay walang impact dun sa fiscal space na tinatawag natin o yung overall na pera ng gobyerno. Dahil in the first place, wala naman po dapat talagang pera para sa mga programa na yan.